News. Yeah, I have already a person there, but we are still trying to put together the plan. Siguro within this week, pwede na namin. Kasi inaayos pa lang namin. Yeah, I have already a person there, but we are still trying to put together the plan. Siguro within this week, pwede na namin. Kasi inaayos pa lang namin. Kailangan kasi para sa akin, bago pa tayo maliwanag na kung ano yung kailangan namin gawin. At kung paano gagawin, ano yung timetable. So yun ang nililiwanag ko pa naman sa ngayon. It really is at this stage, the ICT, it's technical. Ano ba yung kaya natin gawin? Where's the technology now? Who can help us with the technology? So we're trying to figure that out. Because yung digitalization affects every single agency in government, both national and local. And until we do it, yung efficiencies natin, yun, corruption na naman ng maraming sources of abuse. And certainly, yung ease of doing business lang. Yung tao naman, hindi naman dapat papupuntahin ng 20 opisina. Spend 3 days para makuha ng mga pirma na lalapit-lapitan pa ng mga fixer, na kailangan tanggalin natin lahat yun. So, and digitalization will be key to achieve that. So, let us lay it out first between ourselves, and then I will explain to you soon what the role the DICT is expected to play and how it will do it, and who will be in that department. Doon lang po sa ito yung pinaka-concern ng ating mga mamamayan, yung napabalita na po na maibababa sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas. That's the aspiration. Paano po natin yung gagawin po dito? Ibubuhin natin yung value chain na pinag-uusapan ko sa Kausap ko na yung ibang trader. Baka pwede nating i-hold ng ilang buwan yung presyo ngayon. I think we'll be able to do it as a first step. But in the long term, we really have to fix our value chain. That's the only way. Ngayon, ang nagiging problema, one of the problems that is popping up in agriculture, yung edad ng ating mga magsasaka. I'm sure you've all seen the statistics, it's 56, 57, whatever. But that's not the good number, that's too high a number. And unfortunately, ang mga farmer mismo nagsasabi sa kanilang mga anak, wag kang mag-farming, ang hirap ng buhay na ito. Mag-aral na lang kayo, magtrabaho kayo sa opisina. Kaya kami naghihirap dito para hindi nyo na kailangan gawin ito. And that's why young people are not coming into agriculture. Now, how do we change that? We must employ new technologies. It has to be industrial farming. It has to be, ang dami naman bago. Especially with the advent of global warming. Nakita niyo ba itong taon na ito? Naintindihan niyo ba yung weather? Kung kailan yung tag-araw, kailan yung tag-ulan. Sinasabi ng Pag-asa sa atin, tag-araw ngayon, pero panay naman ang ulan. Sinasabi nila, tag-ulan na, hindi naman umuulan. So, talagang masyado na magulo. That's why we need high-tech solutions. And that will bring younger people in. Because we're not talking anymore about traditional farming only. Of course, you will still have to put seeds into the ground. But marami ng bagong technologies that are developed by younger people. And so they can get involved in agriculture again. Like I said, COVID changed everything. We cannot depend on the old system. We cannot depend on on business as usual. That would be a disaster. The pre-pandemic world is never coming back. That is a hard truth that we all have to accept. And what's coming is something that we don't quite know yet, but it's beginning to show what that will be. So in terms of agriculture, we have to move with the times, and we have to be very
open to new strategies, new technologies, new techniques, not only in the actual technical part of agriculture, but also in the organization of our agricultural community and our agricultural sector. So, yeah, that's something that we have to deal with. So, if the aspiration is 20 pesos, I don't know. I think if we work very hard at it, baka maabot natin yun. When? Oh boy, pag nabuo yung ating tinatawag na value chain, we have to do research and development. Marami naman tayong magaling eh. We have to do research and development, find the new varieties, find the new techniques. With the price of fertilizer getting so high, anong mga alternatives natin, organic, etc. And how do we mass produce that? And then we have to bring all these new technologies to the farmer, and we have to teach them how to best take advantage of all of the things that we have discovered. We have to find new ways of production. And agriculture noon, pinag-uusapan, hindi lang bigas yan eh. Hindi lang crops yan eh. Fisheries yan at saka livestock. So lahat yan kailangan natin tignan. And in mind, you should always keep in mind, there must be sufficient food supply. Kailangan may sapat na bigas, kasi yan ang ating meron. We have to also look at protein. Siyempre, livestock, fisheries. Hindi lang naman iisa yan. So, that has to be developed. Now, the good thing about that is that for the Philippines, we don't have to reinvent the wheel. Marami naman tayong pupuntahan na magpaturo tayo. Ang masakit lang dyan is these are the people that studied in UPLB. Na ngayon pupunta natin, paano ba yung pinakamaganda? Ayan yung mga nasa IRI noon, nasa field rice, bumalik na, umuwi na, and they're making a success of agriculture. But, whatever it takes, we will do it. Thank you, Ms. Eden. Yung pinag-usapan yung 83% turnout, yung kabuuan doon sa 55 million. Ibig sabihin, 55 million ang bumoto. Okay? Ganong kataas. Doon sa total voters na 65 ay umabot ng 55 million vote ang nag-decide. At nakuha dyan ay majority nga dito sa BBM Sara Duterte Group. Okay? At yun nga yung ating bagong President-elect and Vice President-elect. Kaya ito'y napakaganda. Ito na yung kailang bihikulo na gagamitin para sa kailang direksyon ng magandang gobyerno. Kasi pag majority president, ibig sabihin majority ng mga Pilipino ay sumusuporta at naniniwala sa iyong mga programa at gagawin. Kaya napakagandang bihikulo niya. Alam nyo, mahirap po kasi, para lang malaman nyo, napakahirap po pag ikaw ay minority president. Ibig sabihin, kakaunti yung mga Pilipinong naniwala sa iyo. Pero itong dalawa ay majority president and vice president. Kaya napakalaki ng porsyento ng mga Pilipino na nagsuporta at naniniwala sa kanila. Kaya naman dahil dyan, ito na po yung sukli at gusto nilang kaagad gawin. Una, pagbaba ng ating mga pangunahing bilihin. Okay? Yan na yung importante. Yung pagbaba din ng mga public utilities. Ano ba yung mga public utilities? Yung oil, product, power, kuryente, or iba pa nating mga bayarin, pati transport, okay? Pati telecommunication. Yan po'y kasama sa mga public utilities. Kasi yan, oil, power, communication, at saka po transportation. Yung apat na yan, napakahalaga. Yan po yung pagtutuunan ng pansin ng Marcos administration. At kung malalagay dyan si Congressman Marcoleta, napakagandang tandem yan. Yung pagbaba ng bilihin, maganda ito. Dahil pag hindi man bigla, pero dahan-dahan bumababa yung ating mga bayarin sa mga public utilities, bababa rin yung bilihin. At yan ay makakabuti sa mga local producer at mga customer o consumer na Pilipino. So napakaganda nitong galawang ito. Ito ay magiging daan para ho sa talagang pagkakaisang muli or pagkakaunawaan, pagtutulungan at paglakas ng ekonomiya. Kasi pag ang mga tao ay may pera, may pagkain, walang krimen. Kung meron man, kaunting-kaunti yan. Kasi busy sa trabaho at may pagkain, so hindi nakakaisip ng
mga lumalabag sa batas. Yun po yung advantage ng maganda ang ekonomiya, may pagkain ng mga tao at magkakaisa para ho sa pagbabago at pagbangon muli. Yung sinasabing ang maging taas noo bilang Pilipino. So nakikita ko yan. So alam nyo, yun pong mataas na kumpiyansa or mataas na expectation ng taong bayan, hindi ho ganun kadali yung gawin at hindi rin yung hindi yun pwedeng ibaliwala. Nuulit ko, yung mataas na expectation ng taong bayan sa papasok na bagong administration, napakabigat na challenge yan. At yan hindi pwedeng ibaliwala. Kasi pag expectation ng pinag-uusapan, hindi lang yung 31 million or 32 million vote na naglagay sa kanila. Kung hindi yung kabuuan ng Pilipinas ay aasa sa pagbabago. Dahil lagi nilang ikinukumpara noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr., ilang dekada na nakakalipas, ibang-iba daw ang buhay noon. Ibang-iba ang sitwasyon ng mga panahon yun. Pagkatapos nun, marami nang nangyari, marami nang nahirapan, at hindi rin malaman kung ano talaga ang mga kaganapan. So ngayon, bumalik yung Marcos, kaya yung expectation mula sa simula, 35 years ago, ay itutuloy ang gustong pagbabago. So big challenge ito kay Pangulong President-elect Marcos. Pero magagawa naman ito dahil nga doon sa malaking suporta. Kasi hindi biro po yung 83% ng mga botante ay bumoto. Tapos 55% o 55 million ang bumoto. Ang taas nun. So ang laki po ng kanilang inaasahang pagbabago. At yun ang challenge. Pero muli, akin pong pinapahayag sa inyo. Magtatagumpay ang susunod ng gobyerno under Marcos administration kung susuportahan ang taong bayan. Sabi nga ni President Marcos, wala nang kulay, wala nang politika, magsama-sama na tayo. Iyan ang magandang slogan. Kahit na yung ibang grupo dyan ay ayaw pa rin tumigil, pero alam ko naman majority ng Pilipino, business community, yung mga middle class, manggagawa, driver, or simpleng mamamayan, pati mga farmers, mga estudyante ay susuporta dyan sa panawagang ito ng bagong administrasyon ng magsisimula by June 30. So itong natitirang more or less 1 month before June 30, marami pang pwedeng mangyari para mabuo ang buong gobyerno para pagdating nila ng tamang oras ay ipupwesto na ang mga appointees, magtatrabaho na ang mga pinagkalooban at pinagkakatiwalaan. Napakasimple ang sinasabi ni Mr. President Marcos. Sabi ni Mr. Marcos, basta may kakayanan at susunod sa batas, naaayon sa kanyang mga programa, kahit sino ay kanyang isasama sa administrasyon. Ang ganda nun. So, talagang kitang-kita mo yung mga planong sinasabi noong kampanya at kanyang itutuloy ngayon. Yan po yung maganda. Pero siyempre, kung may mga konting adjustment, hindi mawawala. Itutuloy yung mga programang maiiwan ni Pangulong Duterte. Marami pang dadagdag dyan, marami konting adjustment. Pero yung Build program, kampanya sa illegal drugs, kampanya sa graft and corruption, at marami pang iba, itutuloy po yan. So, kayo, malaya po kayo makapag-comment at react sa ating mga tinatalakay na ito. Kung tumutulong ako sa papasok na administration, sa lahat ng mga gagawin, paparating ko sa inyo, so magtulungan po tayo. Manatili po kayo sa channel na ito at pararating ko sa inyo ang mga positibong impormasyon.